Ko dito ay hindi yung usaping personal na buhay ni PRRD or yung mga Duterte ano. Ang issue ko dito, yung posibilidad na tayo po ay matatraydor muli. Yung nangyari nung 2022 kung saan si VP Sara ay sumama kay BBM was a very big mistake po yon. During the time nahati yung mga DDS, merong mga sumali kay VP Sara, merong hindi sumali at nakinig kay Tatay Digong. And that was the worst scenario, situation, or decision na nangyari sa buhay ng Duterte. Kasi because of that, nandyan sa dahig si Tatay Digong. Kung babalikan natin, 2022 or even as early as 2021, hindi po magkakilala personal si BBM at saka si Sara Duterte. The reason why kaya sila nagkakilalang personal ay dahil dinala ni Senator Amy Marcos si BBM kay VP Sara Duterte. At nakita natin kung paano yung panliligaw na ginawa ng magkapatid na Marcos kay VP. And then, alam nila na hindi kasi sila magtatagumpay kung sila lang Marcos ang gagalaw. Kaya nung sinabi ni VP na hindi siya tatakbo sa national, niligawan at niligawan at niligawan nila para mag-slide down maging vice president. Kasi kailangan pa rin ni BBM ang boto mula sa Mindanao in some part of Visayas. Itong si VP, alam ko naman na matalino ito. Kaya lang umandar dito yung pagiging magkaibigan nila ni Senator Amy Marcos. Ako personally, I would believe na originally naman talaga may intention maybe si Senator Amy na ipagpatuloy ang naumpisan ni PRRD. And maybe, to be fair, meron din intention si BBM originally na ipagpatuloy yung naumpisan ni Tatay Digong. Pero lahat ng yun natakpan, mas nanaig ang interest nila, lalo na si BBM. To cut the story short, natapos yung election 2022, nanalo si Marcos Jr. at the very first moment pa lang na nanalo siya, nakitaan na natin siya ng mga hindi magandang decision. We don't know yet at the time kung ang decision ay decision niya or merong kumukumpas or merong dahilan kung bakit ganun ang kanyang decision during that time. Now we know, alam na natin kung bakit ganun ang kanyang mga galawan. But during that time, nakita natin yung gradual changes from his behavior, from his decision during that time up to this point in time wherein, sabi ko nga, nasa dahig na si Tatay Digong at nasa on the verge of impeachment si VP Sara. Ano ba yung point natin dito? Minsan nang nagoyo, minsan nang nabudol ni Senator Amy si VP Sara. Dahil napakatalino ang estilo ni Amy Marcos kung paano niya makuha ang isang tao sa pamamagitan ng kanyang mga ngiti, sa pamamagitan ng kanyang mga, remember, Amy Marcos is more intelligent than BBM. Amy Marcos during their father, siya yung namuno ng mga kabataan, and with that, nagkaroon siya ng mga long experience of how to govern, how to, let's say in a negative way, manipulate people.
So alam na alam niya yung mga kalakaran ng mga ganyan. So that's how she came to, kailangan natin mag-merge with the Duterte para tayo ay magkaroon ng solid at panalong sigurado. Dahil meron na silang experience nung 2016. Alright, 2016 as the vice president pa lang, talong-talo na. So, kailangan dito ang mga Duterte para manalo tayo sa the highest position in the land. So ngayon, makita natin na during the gradual fall of the Duterte, I mean, not literal, I mean the gradual pinning down of the Dutertes, wala naman si Jaime Marcos, 'di ba? Ngayon lang siya sumulpot at ganito ang kanyang mga pinagagawa. Na matindi. Hindi biro yung mga kanyang ginagawa. Nag-conduct siya ng Senate hearing investigation, kung ano-anong mga sinasabi niya with the government, towards the government. Hindi po madali yun para sa isang kapatid na kondinahin ang kanyang kapatid na presidente. Hindi po madali yun. But with that, those were the reasons kung bakit nakuha finally ang loob ni VP Sara. At nakita ninyo, in the last minute, biglang itinaas ni VP Sara ang kamay ni Senator Jaime Marcos. And then, of course, dinagdag natin si Pero, the last minute na dinagdag ni VP Sara si Jaime Marcos, doon na nanalo si Jaime Marcos. Pero, kung ang point kasi dito, malakas talaga ang Duterte. Pero kung maaga-aga na tinaas ni VP Sara ang kamay ni Jaime Marcos, hindi lang siya number 12. Baka pasok siya sa number 10, number 8, number 9, ganun. Pero last minute, humabol pa rin yung mga, syempre, if you're supporting VP Sara, okay, mahahati na naman doon, some would, yeah, I support VP Sara but no more to Marcos. Pero kalahatin yun, yeah, since Sara supported Jaime, then I will support. Ganun ang nangyari. Kaya humabol siya sa number 12. But the point there is, finally, sa kapuputak, kasasalita, sa mga galaw ni Jaime Marcos, nakuha niya finally ang puso ni VP Sara. Remember, anong sabi ni VP Sara prior to that? Anong sabi niya? Walang mangyayari sa hearing na yan. Wala din naman kasi hindi rin naman may babalik, di ba? Pero bakit biglang nagkaroon ng big turn na bigla niyang itinaas ang kamay ni Jaime Marcos? Dalawa sila ni Senator Robin pagbalik nila from The Hague. So makikita natin yung pattern, yung behavioral pattern na nangyayari dito, na involved dito, kung paano namumold ang mga bagay-bagay from here, gradually, hanggang sa makuha ang simpatya, ang suporta ng isang tao. Wherein, nag-succeed dito si Senator Jaime. Ano yung sinasabi ko? Maalala ninyo, pumunta si VP, nung nasa The Hague si VP Sara kasama si Senator Robin Padilla. Meron silang inilalakad doon with regard to the legal counsel ni Tatay Digong. 'Di ba anong sabi niya? Walang mapupuntahan. During that time, at the same time, nagkakandak ng Senate hearing si Senator Jaime during that time. Although later on, sumali sa Zoom si VP Sara at doon nagsalita siya. And then after that, pagbalik nila from The Hague, nasa Pilipinas na sila, doon na itinaas ang kamay ni VP Sara. And then kasama si Senator Robin Padilla. Isa-isa na yan. Kumbaga, one by one, step by step, nakukuha ni Senator Jaime ang gusto niya. Matalino ito Maraming mga ginagamit. Okay? Since nakuha si VP Sara, domino effect yan, susunod yung mga iba. Magkakaroon na ng mga reasons na, hindi, sinuportahan ni VP Sara, kaya support na rin siya. Kahit may mga nagsasabi na no more to Marcoses, marami pa rin dyan ang susunod kay VP Sara.
So ano pa yung point natin dito? Paano nakuha ni Amy Marcos ang puso ni VP? It's a constant action, constant speaking, just to prove a mere point of kakampi kita. Pero merong masasakripisyo dito na mga tao, which yung mga lehitimong Duterte supporters. Ngayon, mababaling na eh. 'Di ba? Andun na tayo eh. Nandito na tayo. Papunta pa lang tayo dun sa peak point kung saan VP Sara is trying to redeem herself. Iniisip niya na kasalanan ko to. Kasalanan ko to, or trying to redeem herself na, okay, I will make up to you guys this time. Okay, kasalanan ko, ganito, ganyan, kung bakit ganito ang nangyayari ngayon. So, nandun na tayo sa point of itong si VP Sara ay nanghihinayang bakit ganito ang nangyari. Pero sana, instead na tuloy-tuloy siya sa ginagawa niyang ito, patuloy sana tayo na yung mga yung solidong mga supporter or sumusuporta sa mga Duterte, dito sana tayo pupunta eh. Pero biglang may umeksena. Ngayon, kung dati nandito si VP Sara, tapos lumilihis na siya pabalik sa tamang direksyon, nandito na, may umiiksi na naman at unti-unti na naman siyang hihilain papunta dito at pupunta na naman doon. At magkakaroon tayo ng second unity failure nito. Akala ko ba sinasabi natin na no more to Marcos? Diba? Ang ibig kong sabihin dito, si VP Sara, nandito siya sa point na sising-sisi siya sa pag-support sa mga Marcoses. Maalala natin ang sinabi niya, wala na, no more to Marcos, sabi niya. Pero bakit ngayon nandito na siya sa Marcos? Regardless kung ang Marcos na ito ay si Senator Amy, pero still ang Marcos. Pero sinabi niya dati no more to Marcos, pero nahihila siya ulit papunta at pabalik dito. Paano? Tingnan natin yung mga underlying circumstances. Ito yung nakikita natin ngayon. Ang issue dito, para sa akin, hindi yung personal life ni PRRD. Kung sino yung mga babae. Hindi po ito eh. Hindi po ako doon nakakonsentrate. Kung titignan natin itong mga underlying evidences, for me, medyo questionable po sa akin yung mga nakikita kong mga situations between this and that, kaya tayo nag-aaway. Ako, hindi ko nakikita yung double agent. Hindi po yun yung nakikita ko na double agent. Dahil ako naniniwala ako na ito, sumusuporta naman talaga sila sa Duterte. Kasi kung double agent sila, ang boss nila ay yung si BBM, Lisa, Martin, Romualdez. Pero ako, hindi ako naniniwala or hindi double agent ang tingin ko sa mga ito. Kundi kompetensya. Bakit? Kung titingnan natin, may even sa visitation sa Dahig, nagkakaroon na tayo ng batch of sino yung mga bibisita. Noong una, nakita natin na nagsasama sila, buong pamilya, ganitong side o ganitong side. Nakita natin na talagang minsan na rin sinabi ni VP Sara, the best good thing happened dito sa nangyaring pagpadala sa Dahig ay nagbuklod sila, yung magpapamilya. Pero bakit ngayon may kanya-kanyang batch na? Kung titignan natin, may batch niya. Like for example, the last time ang magkakasama si VP Sara, Robin Padilla, Senator Amy,
Baste. Yan. And then, another batch is Kung Pulong, Anilet, Kitty, Bato. Yan, yun yung mga magkakabatch. So nakita ninyo yung hatian, hindi, kung may magsabi na, hindi kasi yun naman talagang schedule, hindi naman pwedeng sabay-sabay sila. O sige, sabihin na natin ganun. Pero kung titingnan natin, kung hihimay-himayin natin yung mga side na mga galaw, makikita natin na merong iniikot or somebody is spinning the wheel here para magkaroon tayo ng mga ganitong faction. Ano yung faction? O ito po, ako personally, ito yung nakikita ko. Merong Sara Amy Black, merong Bongo Hanilet Kitty Black. May dalawang black na dito sa Duterte. At alam nyo kung bakit nangyari ito. Ako sa aking palagay. Ito, opinion ko, maring mali ako dito, pero unti-unti, sabi ko na nga kaya nga nilatag ko sa inyo si Senator Amy. Unti-unti siyang nagtatagumpay sa kanyang ginagawang literally recruitment. Okay? Recruiting Senator Robin Padilla, recruiting Baste. I mean, hindi ko sinasabi na alam mo yung, uy, alika dito. Hindi. It's an indirect move kung saan nagtatagumpay siya na nakukuha niya yung kanilang mga puso. Kung saan dati, di ba, kinukundi na nila. Pero ngayon, magkakasama sila. You would imagine, from The Hague, balik Pinas, biglang taas ang kamay. You could imagine, bigla, si Senator Robin Padilla, nagbitiw sa PDP laban as the president. Siya na nga lang ang inaasahan natin. Parang may connection. Kung bakit mga ganun. Si VP Sara, matagal nang linigawan ng PDP na sumali, parang ayaw niya. Di ba? Parang ganun. But very easy for her na itaas ang kamay ni Amy Marcos despite the fact na alam niya na may mga grupo ng mga DDS na ayaw kay Amy Marcos, but ganun lang kadali itaas ang kamay. Even Senator Robin Padilla, gumagalaw siya despite the fact na presidente siya ng PDP, pero gumagalaw siya na itaas ang kamay ni Senator Amy. 'Di ba? Magre-reflect doon 'yun. PDP ka pero gumalaw ka na, sasabihin mo isisiklude mo yung sarili mo na hindi ako sarili ko tong endorsement at walang kinalaman ng PDP. But you're the president of PDP. Kung titingnan natin yung mga underlying mga situations dito, medyo malalim, mabigat, pero may mga interconnected na mga purposes yung mga ginagawa nila. So, back to Senator Amy. Nakikita ninyo, just like ito. 'Di ba? May mga times na ito, ayan, like itong si Tio Moreno, no? May mga times na ganito, binabanatan si Bongo. Hindi, tingnan ninyo. Yan o. Hindi daw niya iboboto si Bongo kasi ganito, ganyan, kasi ganito, ganyan. Bongo, Philip Salvador. Pero ito po ay Duterte. Ito po ay inendorso ni Tatay Digong. Meron din yung ngayon, very recent. Sino ba yan si Hanilet? Ano bang role niya sa current political landscape? Asawa po yan ni Tatay Digong. Ay common law wife. Hindi man niya legal na asawa, pero common law wife. But, I mean, if you respect Tatay Digong, you wouldn't say anything about yung mga taong mahal ni Duterte. Loved ones, kumbaga. Diba? Tingnan mo yung mga sinasabi. Pati yung anak ni Tatay Digong, baka nakalimutan ni Kitty na may iba siyang kapatid na nasa politika at anak na orihinal. Wala kong sa mga labanan ng mga ito, kung saang panig mga to. Hindi ito ang issue sa akin. Ang nakikita kong anggulo dito,
Itong mga ito, Tio Moreno, nasa block sila ni Amy Marcos. And gusto nilang tanggalin yung mga, kaya nga sabi ko competition eh. Hindi ito double agent. I don't believe na itong sinasabing si Jazz ay nabayaran na ni Lisa Marcos. Hindi yun yung nakikita kong anggulo. Na itong sila ay mga rebelde or NPA na sa likod. Hindi ito nakikita ko sa kanila. Alam ko na itong mga to ay solid na mga sumusuporta kay Duterte. Kaya lamang ho, dahil sila po ay supporter din ni Amy Marcos, which is still a Marcos, dito natin makikita na nagkakaroon tayo ng competition. And the competition there is, later on kapag nagtagumpay sila dito sa kanilang mga ginagawa. Kasi nakita ninyo paano nila i-seclude yung anak mismo ni PRRD at yung common law wife ni PRRD, which is alam natin, those are in the block of Senator Bongo. Nakita natin nung nagkaroon niyang mga standoff dyan sa Villamor Air Base, Hanilet and Bongo were there side by side, di ba? So, sila po ang nasa Bongo block. Etong sila, okay, including Jazz, Tio Moreno, lahat sila mga mga vloggers na magkakasama dyan, nasa block po sila ni Amy Marcos. So, ito po yung issue ko dyan, hindi po yung babae, hindi po yung double agent, hindi po. Ninyo itong mga galaw nila eh. Pansinin ninyo ang kanilang mga pahayag. Gaganon-ganon sila eh. Ngayon, sasabihin nilang ganito. Mamaya sasabihin nilang ganito. Kasi ito, i-justify nila later on. Babanatan si Bongo and then babawiin. Babanatan si Hanilet and then babawiin. Pero ito po, magkakaroon na sila ng justification later on. Okay? Parang ang binabalanse na nila ngayon sa weighing scale ay kung may kasalanan ba si Bongo o wala. Ganon-ganon lang. Okay? Ganon-ganon lang. Hanilet, Kitty, ganon-ganon lang. Okay? Sila lang yung pagpipilian para later on kung mas maraming mali si Bongo, ay may reason sila na ay dito ako kay Amy. May justify nila na dito ako kay Amy kasi mas maraming mali si Bongo. 'Di ba? Tingnan ninyo. Kung ang tinitignan lang nila ay yung mali ni Bongo over sa tama, mali, tama, mali, tama, hindi yung Amy, Bongo, Amy, Bongo. Hindi eh. Bongo mali, Bongo tama, Bongo mali, Bongo tama. So later on, pag mas marami ang tama, ang mali ni Bongo, justified na pipiliin ko si Amy Marcos kasi maraming mali si Bongo. And that will lead us to the conclusion na kapag sila ay nagtagumpay di sa kanilang ginagawa, this is not about division or whatever. This is competition. Pag nagtagumpay sila, ang mangyayari sa 2028, Sara-Amy tandem. Which is supposed to be, kasi si VP Sara, babalikan ko yung sinabi ko nung una, na si VP Sara is trying to redeem herself papunta doon sa kanyang pagsisisi at babawi sa atin. Pero hindi na kasi nahihila na ng impluensya at espiritu ng mga Marcos na naman through Amy. So nahihila na naman siya dito, papunta dito, mauulit yung Uniteam, magiging Uniteam 2.0 sa 2028. So mawawala na yung kagustuhan natin na Sara Bongo tandem sa 2028 kasi nakikita natin unti-unti nang pumupunta din yung mga tao dito sa Sara-Amy block. Nakita natin dumadami na yung mga alliance ng Sara-Amy. And pagdating ng panahon na yan, we have no choice but to follow Sara Duterte kung sino ang gusto niya kasi yun yung iniisip natin na the last hope natin na Duterte.
So regardless kung sinong susuportahan ni Sara Duterte by that time, which is nakikita natin ngayon na lumalakas na yung Sara Amy, by that time, by 2020, in just 2 years guys, 2027 mag-umpisa na tayong October 2027 mag-umpisa ng filing of candidacy niyan. In just 2 years makikita natin kung magtatagumpay sila dito, Sara Amy. And yun yung iiwan kong question sa inyo. Gusto ba ninyo Sara Amy o Sara Bongo? Kayo na yung sumagot.